Hi guys! Welcome sa vlog namin. Katatapos lang ng laboratory namin and dumiretso kami dito agad sa Intramuros para mag-film. Ngayon, ipifeature natin ang sikat na Fort Santiago, so puro fun facts ito and therefore magiging this is Lance, kami for a day. Pag-usapan natin ang architecture dito, ang history at kung bakit hanggang ngayon isa pa rin ito sa pinakamahalagang heritage site sa bansa. And who knows, baka dito namin malaman na pwede pala kami maging content creator, di ba? Kapag pumasa kami sa standard ng content creation, mag-drop out na kami sa engineering, okay? Hindi pwedeng isa lang mag-drop out, okay? Hindi pwedeng isa lang sa amin tatlo. Dapat tatlo kami mag-drop out. Lang, arat na nga. And spoiler alert, ginabi kami. Ginabi lang kami pero wala naman kami ginawang paranormal activities. So, hindi nyo kailangan mag-isip na may bitbit kaming asin or bawang. Kapag naririnig ng mga taong salitang Intramuros, lalo sa mga Gen Z, ang unang pumapasok sa isip na Instagrammable coffee shops, best location for LPL or Nolimi Filming School Project, o bakit naman yung Wattpad book na I love you since 1892. I mean, gets ko naman okay, canon event talaga na sa Intramuros mag-film, parang requirement na siya before graduate. Pero alam niyo ba, hindi lang tourist spot ang Intramuros, kilala ito bilang the Wall City kung saan makikita ang Spanish colonial architecture, malaking stone walls, centuries-old churches at mga cobblestone streets na parang nag-time travel ka. Minus lang sa wifi signal, pero solid naman yung historical signal. Ang Intramuros ay hindi lang siya best spot para mang soft lunch ka ng tao. Okay, hindi lang din siya pang picture yung mga structure dito. Kasi ginawa rin ito para sa depensa dahil ang Intramuros ang naging sentro ng political, religious at military power noong panahon ng mga Espanyol. At kahit ilang siglo nang lumipas, buhay na buhay pa rin ang Intramuros. May mga schools, museums, restaurants at iba-ibang cultural events dito. Kaya kung trip nyo ng historic design Starbucks at 7-Eleven na good for Instagram, go to Intramuros. Like, legit, go to Intramuros. Yung kape mo modern, pero yung paligid mo 1800s. Best of both worlds, I guess. Pero hindi git sa lahat, hindi lang tungkol aesthetic ang pagpunta dito. Dito mo rin mararanasan ang kasaysayan natin, okay? Bawat sulok may kwento tungkol sa ating mga ninuno at mga pangyayaring humubog sa Pilipinas. Kaya kapag naglalakad ka dito, hindi ka lang basta turista, okay? Hindi ka lang basta turista, ate, kuya. Parang bumibisita ka na rin sa isang open-air history museum. At mandos pa, okay? Mas marami kang pang fun fact kaysa sa blackmate mong Wikipedia lang ang source. Lang, syempre, gumamit pa din tayo ng credible sources. Kung ang Intramuros ang main character ng history ng Maynila, siguradong bodyguard naman ito ang Fort Santiago. Pagpasok pa lang, mapapansin mo agad ang napakalaking stone walls nito. At hindi lang sila malalaki para aesthetic. Ginawa talaga sila para protektahan ang Maynila laban sa mga mananakop noong panahon ng mga Espanyol. Makikita rin dito ang grand entrance, mga bastions, at strategic layout na nagpapakita kung gaano kahalaga ang depensa noon. Kahit ilang daang taon na ang lumipas, may aura pa rin itong "Don't mess with me." Kahit hindi ka pagalitan ng guard, yung pader pa lang parang pinapauwi ka na. Built gamit ang makapal na adobe stones, isa ito sa pinakamagandang halimbawa ng Spanish military architecture. At legit na built to last, kasi hanggang ngayon, nandito pa rin ang ilan sa mga canon na ginamit nila noon. Samantalang, yung screen protector ko, 2 araw pa lang basag na. Habang naglilibot, mapapansin mo rin ang mga canon na nagpapakita kung paano ididesenyo ang fort para sa depensa, hindi para sa comfort. Bukod sa ganda ng architecture nito, may mas malalim pang kwento ang Fort Santiago. Hindi lang ito naging military fortress ng mga Espanyol, naging kulungan din ito at headquarters kung saan maraming Pilipino ang nakaranas ng paghihirap noong panahon ng pananakop at maging noong World War II. Kaya habang naglalakad ka rito, hindi mo maiiwasang isipin na ang bawat pader at bawat daanan ay may sariling kwento. Dito mo rin maintindihan kung bakit mahalaga ang Intramuros. Di lang ito koleksyon ng mga lumang gusali, isa itong paalala ng mga pinagdaanan ng ating mga ninuno para makamit ang kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Makikita rin dito ang Raha Suleiman Theater at ang maliit na selda kung saan ikinulong ang ating pangbansang bayani, Jose Rizal, bago ang kanyang eksekisyon. Dito rin niya pinakasalan si Josephine Bracken, ilang oras bago ang kanyang kamatayan noong December 30, 1896. Nakakabilib isipin na ang isang gusali, mahigit 4 na siglo na ang tanda, ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Kaya kapag bumibisita tayo rito, hindi lang natin na-appreciate ang architecture, mas naiintindihan natin ang mahalagang papel nito sa kasaysayan ng ating bansa. Made me visit Intramuros is that, I saw this online actually, and we're from Negros. So, we're so new here. Lots of places here in Manila. So, and then Intramuros kasi, most visit kasi siya na place talaga. And I think we want to know more. Me and my friends want to know more about Intramuros. And nasa ano kasi siya is, nasa book siya. Yung history niya. So we want to know more about the history sa Philippines. So, yeah. Yun lang yung reason namin why we visit
here in Intramuros. And then this is our first time here, and at the same time, first time din namin mag-date ng mga friends ko from Negros pa. So, Yun lang naman po. Thank you po. Ay, gabi na pala. Umaga lang kanina. Wait. Huh? 2026 na. 1945 lang kanina. Aaaring ang history ay bahagi ng nakaraan, pero ang mga aral nito ay patuloy na humuhubog sa kasalukuyan at sa hinaharap. Pinapaalala ng Intramuros na bawat pader, bawat kalsada at bawat kwento ay may mahalagang aral. Sa pag-unawa sa ating pinanggalingan, mas ma-appreciate natin kung sino tayo bilang mga Pilipino ngayon. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, and siguro kahit wala kayong pagkakataon, I mean, isiksik nyo sa schedule nyo, okay? Kahit gaano ka-busy yan, isiksik nyo sa schedule nyo ang Intramuros at Fort Santiago. Bisitahin nyo sila, okay? Kasi ang meta ngayon na explore Intramuros not just for the Instagrammable time, para rin mas maintindihan natin ang kasaysayan ng ating bansa. At sa pagbisita natin sa mga historical sites tulad nito, hindi lang tayo natututo tungkol sa ating nakaraan. Tumutulong din tayong pahalagahan at ma-preserve ang ating mayaman kultura at pamana. Tandaan, okay? Huwag kayong mahiyang magtanong. Lang, mas masayang maranasan ng history kaysa basahin lang sa libro.